At Yuli, may alam akong isang lugar na sobrang saya. Tara. Saan naman yan? Malalaman mo pag nandoon na tayo. Tara. Magandang gabi po sa inyo, aming mga bisita. At Yuli, lahat ng mga ito ay taga-club. Mga top-tier na gwapong lalaki. Mula sa mga cute na parang poppy hanggang sa mga bad boy type, lahat meron. At saka, lahat sila ay sobrang gwapo. Hindi lang yan. Malapad na balikat, maliit na bewang at mahahabang binti. May 8-pack, abs pa at airline. At ang pinaka-importante, magaling sa serbisyo. Ito, wag mong sabihin ito'y, bago mong naisip na, paraan para pag-awayin kami. Para lang maghiwalay kami ni Pacey. Napakulo mo, no? Dati, sa tingin ko hindi ka bagay para kay Kuya Asi. Pero ngayon, sa tingin ko si Kuya Asi na, ang hindi nababagay sa'yo. At Yuli, isa ka kayang reyna. Dapat sinusulit mo ang buhay. Sigurado ka bang hindi ka pipili kahit isa? Bakit pa ako pipili? Mga bata lang naman ang pumipili. Kung ganon, lahat sila ay sa akin. Maraming salamat po. Halika, cheers. Kinasal ka na talaga. Sa simula, pinilit ako ni Mama na mag-blind date. Kaso, hindi dumating yung ka-blind date ko. Nandoon din pala siya para sa blind date niya. Nagkamabutihan kami. Kaya ayun, nagpakasal na kami. Teka, wag mong sabihin, love at first sight kayo. Hindi naman sa ganun. Nagpakasal kami, para lang matigil na si Mama sa kakakulit. Pero habang tumatagal ang pagsasama namin, na-discover kong may sumagot na ba? Wala pa sa ngayon. Uwi muna kaya natin siya. Mas maganda siguro kung dalhin muna natin. Doon sa admin office. Para kung may maghanap, diretso na silang pupunta doon. CJ, tara. Ang cute talaga nung kuting kanina, no? Sa itsura mo kasi, parang, mahilig ka sa pusa. Bakit hindi ka mag-alaga ng isa? Noong bata pa ako, nag-alaga ako ng isa. Kamukhang kamukha nung kuting kanina. Kaso nga lang, hindi ko siya naprotektahan ng maayos. Nasa Mio Planet na ba siya? Tungkol sa bagay na iyan, huwag mong sabihing may kinalaman. Ang mama mo dyan. Ang nanay ko kasi. Kilala mo naman. Paranoid siya. At sobrang controlling. Dati, may kamag-anak kami na nagbigay sa akin ng kuting. Gustong-gusto ko siyang kalaro. Pero para kay mama, distraction lang daw iyon sa pag-aaral ko. Kaya ang ginawa niya, kinulong niya ako. Paglabas ko, noong nahanap ko na siya ulit, huli na ang lahat. Sigurado naman akong hindi alam ng nanay mo na nasugatan yung kuting. Kasi kung alam lang niya, siguradong dinala niya sa vet para ipagamot. Dahil ba sa nangyaring yon? Kaya ang relasyon nyo ay hindi na naging maganda. Mula nang mangyari yon, sinimulan ko siyang kamuhian. Kahit anong iutos niya sa akin, wala akong pakialam. Sa huli, natakot siyang baka magka-depression ako. Kaya pinadala niya ako sa ibang bansa. Kaya naman, ako ang anghel na sinugo ng langit para iligtas ka. Kung hindi dahil sa akin, mapipilitan kang pakasalan. Yung babaeng pinili ng nanay mo. Tapos, habang buhay ka na niyang kokontrolin. Tama. Kaya naman, noong una pa lang kitang makita, alam ko nang ikaw ang katapat ng nanay ko. Sabi ko na nga ba, ako pala yung tagasalo ng lahat. Siyempre, hindi. Ang nanay ko, wala siyang binatbat sa'yo. Kapag kaharap ka na niya, hindi man lang siya makapagtaray. Mula pagkabata ko. Ngayon lang ako humanga ng ganito sa isang tao. At ikaw yun. Inggit ka, no? Natural to. Sa totoo lang, medyo naiinggit ako sa'yo. Naiinggit ka sakin.
Kahit na napaka-istrikto ng nanay mo, at gusto niyang siya ang laging nagdedesisyon para sa'yo. Pero sigurado ako, mahal na mahal ka niya. Mali nga lang ang paraan niya ng pagpapakita nito. Noong nag-aral ako sa ibang bansa, madalas niya akong dalawin. Nag-aral pa siyang magluto ng pagkain mula sa iba't ibang bansa. At araw-araw niya akong pinagluluto. Ang totoo niyan, siya yung tipo ng tao na ayaw pumasok sa kusina para magluto. Hay! Napakaswerte talaga ng isang anak na may nanay. Ang batang walang ina ay parang damo lang. Buti ka pa, may nanay kang nag-aalaga sa'yo. Ako nga, ni nanay wala. Sabi sa investigation report, bago siya mag-3 taong gulang, tatay niya lang ang mag-isang nagpalaki sa kanya. Naipaalaala ko tuloy sa kanya. Ang masasakit na alaala. Sa tingin ko, ang nanay mo, bukod sa pagiging medyo istrikta, mabait naman siya. Pahalagahan mo habang may nag-aalaga pa sa'yo. Kung gusto mong umiyak, nandito lang ang balikat ko para sa'yo. Kahit na, lumaki ako walang nanay sa tabi ko. Pero ang tatay ko naman, pinalaki ako na parang isang prinsesa. Binigay niya sa akin ang doble-dobleng pagmamahal.